I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong another upload videos. Diyan na naman po sa Bulacan. Natatawa ako mga kababayan. Nakikita nyo yan? Wow! Papakitang gilas itong mga ano na ito. Itong mga manggagawa dyan. Oh, ano na? Pag hindi kayo sinita ni Pangulong Marcos Jr., hindi kayo gumalaw. Aba, mga kababayan, tingnan nyo naman. Nagkanda o gaga sila sa kare-repair. Kung wala yung expose ni PBBM, wala. Bakit? O ito, basahin ko sa inyo. To repair ang mga ano na ito. Itong mga contractors na ito. Aba, nagising yung mga LGUs dyan, mga bes. Dahil sa flood control. Ito para kumpleto detalyado. Sabi, natatawa ako talaga. Sabi dito, Bulacan Buster. Sabi, a dike project in Balagtas, Bulacan worth of 151.5 million is undergoing repairs. Even though it was only finished late last year. Utot nyo. Huwag nga kayo. Pag hindi kayo sinita, o hindi kayo gagalaw. According to Joseph Morong reports in 24 oras on Wednesday, the flood control structure spanning more than 200 meters across Barangay San Juan, Wawa, and Panginay is considered the most expensive project in the province. Ay, sus! Kayo, sa mga LGUs, dapat in-inspect yung mga project. Hindi nakaupo lang kayo dyan. Ayan natatawa ako talaga. Tulad dun sa Mandawi, aba, to do repair. 151.1 million worth Bulacan Dike finish in 2024, now undergoing repairs. Agay! Ay, ewan ko sa mga LGUs na ito. Ito pa, GMA News Online, mga kababayan. 151.5 million Bulacan Dike finish in 2024, now undergoing repair. Agay! Pinablis 21 ito noong 2025. Itong nakaraan araw. Naloka. Kes. Ayan a dike project in Balagtas, Bulacan worth 151.5 billion is undergoing repairs, even though it was only finished late last year. According to Joseph Morong in 24 oras on Wednesday, the flood control structure spanning more than 200 meters across Barangay San Juan, Wawa, and Panginay is considered the most expensive project in the province. Dapat ingatan niyo po yan. Pinakamahal pala yan diba? Ngayon, dahil nanawagan ng Pangulo, to do repair lang kayo ngayon. Nagganda o gaga sa kare-repair itong mga tao na ito. Ay, ewan ko sa inyo, konsumisyon kayo talaga sa mundo. Although it was declared finished in September 2024 as per the sumbong sa Pangulo website. GMA Integrity News found that some portion of the dike are undergoing repair. The dike is being reinforced with gravel, filled sacks, and stopped with concrete. Meanwhile, truckloads of materials are continuously arriving, the report added. Guys, sabi ng GMA News, News Online. Grabe kayo ha. Tingnan nga natin ulit. Yan nakita nyo yan? Repair pa more. Ganun pala ang dapat gawin sa inyo, mga LGUs kayo talaga.
Dapat sinisita kayo talaga ng pamahalaan ng Pangulo no? Pag hindi kayo pag hindi kayo gumalaw, patay mali kayo. To-do repair kayo ngayon. Tingnan nga natin yung mga nagko-comment. Sinong congressman contractors dyan? Agay. 200 meters, 151 million. Ano yan? Di ba? Parang namahalan yata. Very expensive. Ay, ewan. Imbestigahan nyo yan. Baka may kickback yan. Sana mayroon naman maglakas loob na congressman at alam ko kung kahit paano meron pa rin mangilan-ngilan na matino sa kongres na nagpasa ng panukalang batas na magkaroon ng parusang bitay sa mga magnanakaw at naghuhut-hut sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng mga infra projects ng gobyerno at kahalintulad nito. Maawa naman po kayo sa mga pangkaraniwang mayayaman na nagbabayad ng buwis. Lahat po naman ng bansa mayroong korupsyon, pero dito po sa atin sa Pinas kakaiba ang mga nasa gobyerno. Minimize your greed po. Oo nga sa buwatan talaga yan taas pa pangarap mo, sir. Ako ayoko na mag-aral. Ayan, sabi dito, taas pangarap mo, sir. Ako ayoko na mag-aral kasi okay na sa akin yung 90K 200 sahod na nagdadamo sa Senado. Kami ni Masteral Doktor pasahod, maliit na bawas ang tax. Agay, ano ba yan? Yan ang tinatawag na gawa Lunis, sira Martis. Para badali yaman kontratista. Ay nako, baka 5 million lang ang budget tapos yung 100 million kickback na. Yun lang ang problema, bes. Yan paano po ba mag-aral ng pagiging DPWH para naman makaahon din kami sa kahirapan at yumaman na din kami. Agree. Tanong mo kay yan sa Diskaya family, alam nila yan. DPWS ang solusyon para yumaman. Agree. Magnakaw kayo na magnakaw. I wonder kung sino ang nakaupo dyan at bakit wala kang alam sa nangyayari sa lugar na yan. Labas-labas din kayo sa mga lungga nyo. Napapasarap naman yata ang todo ang mga buhay nyo ayan, how to apply for DPWH. Agree. Nagawa na ba yan? Haha, may nagawa ba? Wala naman kaming nakita na ayos ang problema sa baha. Hindi pa nga natapos na i-declare ng tapos na. Tapos ngayon nire-repair na naman kuno para mother budget. Another budget na naman. Grabe ka, walang hiya ng mga taong may kinalaman dito. Mga tao nga ba sila? Di na sila naawa sa mga taong bayan o sa taong apektado at hirap na hirap sa araw-araw ng pamumuhay dahil sa baha na yan. Buhay pa kayo. Biro mo yun? Pag hindi pa sila sinita ng Pangulo, hindi sila gagalaw. Hindi nila i-check. Ay, talagang totoo yung mga hinahala natin na may kasabwat talaga na politisyan. Sa totoo lang, posibleng wala. Di ba? Ayan na nga, yung unang video ko nga yung isang congressman na party list siya pala ang diyan contractor diyan sa Baliwag iniposte, hindi pa yata naumpisahan, kaya lagot ngayon yan. So yun mga kababayan, anong palagay nyo rito? Nagkandugaga sa pagre-repair. Ay, huli ng lahat. Oy, manigas kayo sa pinagagawa nyo, mahuli din kayo. So yun guys, ang aking pinaka-latest update. See you again on my next upload. Bye 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 and babush. God bless Philippines.